patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa sa isip ko sa Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay kasampung araw sa buwan ng Oktubre, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan in partnership with Northern Police District and Eastern Police District. Siyempre, headed by the man behind the lingkod ng bayan, Police Colonel Benlinor Capili, DDDO, NPD. Atin pong sisimula ng ating programa sa atin pong Bible verse mula po sa ating Bless Our Cups. Magandang tanghali po sa lahat. Ako po pala si Pastor Alvin Al-Ayaw from Bless Our Cups. Ang ating pong talata ay nagmumula sa Philippians 4:6-7. Sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So sa panahon po natin ngayon, no, dahil po kaliwat kanan ng balita tungkol sa mga kaguluhan sa ating paligid, lalong-lalo na po yung nangyayari ngayon sa bansang Israel, hindi po natin maiaalis na magkaroon po tayo ng pangamba sa mga maaari pang mangyari. Pero ano nga po ba talaga yung peace of God? At paano natin talaga ito may experience na hindi tayo mag-aalala pagkos ay magtitiwala tayo sa Panginoon?
Sabi po dito, kailangan unang-una, maintindihan natin at magkaroon tayo ng pangunawa na tayo mismo dapat mabuo muna tayo. Be in one piece. Unang-unang ating proseso. Be in one piece. Kailangan tayo mismo buo muna. Sabi nga, we cannot give something that we don't have. Kung tayo mismo sa sarili natin, wala pa po tayong pangsariling kapayapaan, hindi po natin ito maibibigay at hindi po natin ito ma-experience. Sabi niya, peace is a state of quietness of the spirit that transcends or surpasses all circumstances. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa lahat po ng sitwasyon ng ating buhay. At paano nga natin yan matatanggap, Brother Aldwin? Sabi ni Jesus Christ, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So tanging ang tunay na kapayapaan, dahil si Lord lang ang may creation nito at isa to sa mga karakter niya. Ang peace po kasi isa sa mga biyaya ng Panginoon, isa po sa mga regalo sa atin at isa sa mga karakter niya. Dahil sa kanya lamang ito nagmula, siya rin ang meron lang makakapagbigay nito. Sa kanya lang po tayo umasa. The more we know God, the more we understand His love and grace. And the more we have peace. Kapag naunawaan natin yung pinibigay sa atin ni Lord na kapatawaran, kasi sabi nga, hanggat hindi natin nare-receive yung kapatawaran, hanggat sa loob natin at alam natin meron tayong guilt feelings, meron tayong kasalanan, hindi po natin matatanggap yung kapayapaan o hindi po natin may experience kasi tayo po mismo hindi mapakali. Tayo po mismo nagdurusa. Sabi nga, hurt people. Kung tayo mismo sa loob natin hurt tayo, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan at hindi po natin maibibigay yung kapayapaan. Pangalawa, we should rest in peace. Itong nakakatuwa, yung rest in peace, madalas binibigay lang natin to sa mga namayapa na, sa mga namatay na, o yung mga pumanaw na. Kapag ikaw sinabihan ng rest in peace, parang hindi tayo komportable. Pero hindi ba natin pwedeng maranasan ang kapayapaan dito pa lamang habang tayo nabubuhay? Sabi ni Lord, ni Jesus, come to me all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. When we know God's character, when we accept His grace and forgiveness, we can rest in His peace. This inner peace will grow and overflows in us. Mag-uumapa po ito, then we can offer peace sa bawat isa. Then we will be a channel of peace or a peacemaker. Sabi rin po sa Bible, blessed are the peacemaker for they will be called children of God. Pag tayo po ay tinanggap na natin ng Panginoon bilang tagapagligtas at ating Panginoon, tayo po ay tatawaging anak ng Diyos. At tayo ay magiging peacemaker, sabi po sa talata. Manghuli po, bibigay ko lang po huling talata na ito. Sa 2 Peter 1 verse 2, may God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus Christ, our Lord. So, as we come to know more about ang ating Panginoon, we will have peace in our hearts and in our life. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na hari ng kapayapaan, ikaw na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Salamat po sa sa tanghaling ito, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo pang kami ay makapaglingkod sa iyo dito sa media na iyong pinagkaloob. Lord, patuloy mo nga pong palaganapin ang kapayapaan, ang pagkakaisa at ang pag-ibig sa pamamagitan ng media na ito. Panginoon, salamat po at you open this media. Alam po namin na marami pong matutulungan ang media na ito, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ikaw rin po nagsatang bigay ng pangalan dito that this is kaagapay. Sila po ang magbibigay ng tulong. Kaya, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang mga namamahala dito, Panginoon. Purihin ka, Ama. Ikaw po ang aming makasama sa buong programang ito. Sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat po. Okay, maraming salamat po kay Pastor Aldwin Ayaw
ng BOC NCR Plus Technical Working Group. Headed by our BOC head, si Pastor Renato Paraan. Okay, we have 10 minutes after 12 o'clock. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Siyempre, no, napakasaya nitong araw na ito. Ika-10 araw sa buwan ng Oktubre. Ang sarap pala ng pakiramdam, ano? Na meron kang katabing hero. At panauhin din po natin ang AKOPA ng Caloocan City Police Station. Mamaya-maya po atin ihahatid ang kanilang accomplishments. And at the same time, ilang balita mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Northern Police District at ng Eastern Police District. At siyempre, ang aking co-anchor, nandun po sa kabilang dulo, si Police Lieutenant Colonel Connie Salas, PIO, Northern Police District, ma'am. Hello po, magandang tanghali sa mga nanonood at tagapakinig ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Bago po ang lahat, binabati ko po ang ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr., sir, ang ating pong RDNCRPO, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., sir. Siyempre po, ang District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, ang ating pong Acting Deputy District Director for Administration, Police Colonel Eresito Miranda, sir, ang ating pong author netong ating programa, wala pong iba kundi ang aming Acting Deputy District Director for Operation, Police Colonel Ben Liner Capili, sir, at syempre po, ang Acting Chief Director Staff ng Northern Police District, si Police Colonel Edelberto Petaliano, sir. Magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, syempre isang magandang tanghali kay Attorney Bob Paig, Executive Director ng LTFRB, kay Attorney Eric Valero, Chief Legal, LTFRB. At magandang tanghali kay Police Lieutenant Colonel Baltasar ng Dental Service, dyan po sa ating PNP Health Service. Kinukongratulate niya yung ating bayaning police, no? Excited po ako. Mamaya po natin ipakilala, no? Batang-bata pala talaga siya. Happy listening, happy viewing, happy birthday sa bunsong anak po ng aking isa pang co-anchor, Police Major Darius Agmaliw. Happy birthday sa iyong bunso. Okay, this time 14 minutes after 12 o'clock, ang programang ito yung sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go of Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. This time, atin pong tanggapin ang ilang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District. Wala po kay Patrolwoman Deborah Alfar. Narito ang espesyal na ulat higil sa matagumpay na pagliligtas ng isang police trainee mula sa Valenzuela City Police Station sa isang minor de edad na nagtangkang magpakamatay. Sa pangyayaring naganap bandang alas 12:30 ng hapon, Oktubre 6 ng taong kasalukuyan sa Barkadahan Bridge Floodway, Barangay San Juan, Taytay, Rizal, ang biktima ay apektado ng depresyon at siyang nagtangkang magpakamatay sa Barkadahan Bridge. Ngunit, isang police trainee, si Police Trainee August sa kabila ng kanyang kasalukuyang field training program, agad siyang bumaba sa kanyang jeep na sinasakyan at tumalon sa Pasig River upang iligtas ng biktima. Sa tulong ng matagumpay na nailigtas, ni Police Trainee David ang biktima na ngayon ay nasa stable na kalagayan matapos madala sa Taytay Emergency Hospital para sa kaukulang lunas. Saludo ang buong hanay ng Northern Police District at ipinapaabot namin ang taos-pusong pasasalamat kay Police Trainee August W. David Jr. sa kanyang tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Patunay siya na sa simpleng gawain at
pagmamalasakit at pagtutulungan, maaaring maligtas ang isang buhay. Sa isang makasaysayang okasyon, nagkasama-sama ang mga opisyales ng Navotas City para sa Unity Walk at Peace Covenant Signing event. Pinamunahan ito ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng Northern Police District, kasama si Honorable John Ray Tiangco, ang Mayor ng Navotas City. Ang nasabing aktibidad ay nagtampok ng ibang mga leader ng komunidad, mga opisyal ng batas at mga residente ng Navotas City. Layunin ng pagtitipon na ito na bigyang diin ang ating sama-samang layunin na pagyamanin ang demokratikong proseso at itaguyod ang kapayapaan sa ating mga komunidad sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa taong 2023. Sa pagpirma ng Peace Covenant, ipinakita dito ang kanilang dedikasyon sa pagpapalaganap ng katiwasayan at kaayusan sa darating na eleksyon. Sa makasaysayang pagtitipon na ginanap kamakailan lamang, ipinagdiwang ang pagdating ng 2 bagong sasakyan para sa NPD District Mobile Force Battalion na magiging bahagi ng pagsisikap ng NPD na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa nanasakupang lugar. Pinamunuan ito ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng Northern Police District, kasama ang NPD Command Group. Ang mga ito ay bahagi ng modernisasyon ng NPD upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga suliranin sa seguridad sa kanilang nasasakupang komunidad. Sa pagkakaloob ng 2 bagong police mobile cars, umaasa ang Northern Police District na magiging mas ligtas at protektado ang nasasakupang komunidad nito laban sa anumang uri ng krimen. Ito ay nagpapatunay sa patuloy na misyon ng Northern Police District na magsilbing tagapagtanggol at kaagapay ng mamamayan. Drug suspect huli sa Navotas. Higit 340,000 piso na halaga ng shabu na samsam. Sa isang matagumpay na operasyon kontra droga sa lungsod ng Navotas, huli ang isang suspect at nakumpiska ang higit 340,000 pisong halaga ng iligal na droga. Ayon sa Northern Police District sa pangunguna ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas at sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Mario C. Cortez, Chief of Police ng Navotas City, naaresto ang isang lalaki matapos ang isang bypass operation. Sa bisa ng isinagawang bypass operation, nadakip ang suspect na si alias Jerome, 20 taong gulang residente ng Barangay Tanos sa Navotas City. Ayon sa report, siya ay nahuli matapos siyang makipagtransaksyon at magbenta ng isang pirasong medium-sized heat-filled transparent glass sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu. Ang naarestong suspect at mga kontrabandong gamit ang ipinaabot sa Duty Investigator on Case SDU Office para sa pagsasagawa ng kinakailangang dokumento para sa inquest proceeding at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang lalaki naman ang naaresto matapos masangkot sa iligal na bintahan ng droga sa isinagawang operasyon sa barangay Villa Marta Compound, Valenzuela City. Ang suspect na kinilala rin bilang alias Michael, isang street-level individual, 49 taong nagulang, ay nasa kustodiya ngayon ng otoridad matapos mahulihan ng mga pinaghihinalaang shabu at iba pang ebidensya konektado sa bentahan ng iligal na droga. Sa inisyal na investigasyon, kinumpirma ng mga operatiba ng SDU BCPS ang isinagawang planadong bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasabing suspect. Ang mga nakumpiskang droga na may tinatayang bigat na hubigit kumulang 30 gramo at may halagang 204,000 pesos. Ang naarestong suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan po ang mga nakalap na balita mula dito sa Team NPD. Kaagapay nyo, Patrolwoman Deborah Alfar. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Deborah Iligan.
Alfor. Atin naman pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa ating PNN EPD reporter, mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Unity Walk at Signing of Peace Covenant, isinagawa ng Mandaluyong PNP. Ito ay programa ng COMELEC na may temang Barangay at Kabataan, kabilang ka dito, na ipinatupad din sa syudad ng Mandaluyong sa pangunguna ng Mandaluyong PNP. Ang aktibidad ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, District Director ng EPD, Police Colonel Reynan V. Patam, Chief of Community Affairs and Development Division ng EPD, sa pangangasiwa ng Chief of Police ng Mandaluyong City Police Station na si Police Colonel Mary Grace R. Madayag. Dumalo din sa nasabing aktibidad si Attorney Juliet C. Villar, Election Officer 4 ng Mandaluyong COMELEC, mga opisyal at personnel mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga civilian organization, religious and community leaders, at mga mamamayan ng Mandaluyong, kabilang na ang lahat ng mga tatakbo sa darating na halalan sa Mandaluyong City. Sabay-sabay na naglakad ang mga dumalo sa nasabing aktibidad, mula Marketplace General Calentong patungong San Felipe Neri Church, Barangay Poblasyon. Ito ay kaugnay sa 5 focus agenda ng Chief PNP na community engagement at aggressive and honest law enforcement operation. Isang misa naman ang pinangunahan ni Father Jade Lacwanan na sinundan ng economical prayer at lighting of BSKL candle. Pinakatampok na bahagi ng aktibidad ay ang Signing of Peace Covenant at seremonya ng pagpapakawala ng mga puting kalapate na sumisimbolo ng karapatang bumoto. Makakaasa na ang buong pwersa ng Eastern Police District, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno at mga mamamayan ay makikisa sa isang malinis at mapayapang barangay at sangguniang kabataan election 2023. Dumako naman tayo sa mga naging operasyon ng EPD. Lalaking ng hostage ng bata arestado ng Pasig PNP. Sugat sa leeg ang natamo ng 5 taong gulang na batang ito na biktima ng hostage taking sa Pasig. Ayon sa report, humantong sa eksenang pangho-hostage ang suspect na si alias Luigi dahil umanos na siya'y pinagbibintangang magnanakaw sa kanilang lugar. Dahil dito, pinaghahabol siya ng mga tao at kalaunay pinasok na ng suspect ang isang bahay at doon na hostage ang bata. Agad nirespondihan ng Pasig City Police Station SWAT team ang naturang insidente. Matapos matanggap ang report, tiniyak ng kapulisan ang kaligtasan ng bata at sa ilang minutong maayos na pakikipagnegosasyon ng mga pulis sa suspect na kumbinsi din itong sumuko. Nang mabawi ang bata, agad nilang binigyan ng paunang lunas ang sugat na natamo nito. Nakumpiska ng mga pulis ang kutsilyo na gamit ng suspect sa krimen. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Pasig PNP ang suspect para sa kaukulang disposisyon at proseso ng kanyang kaso. Samantala, nasa maayos na kalagayan na ang bata at nasa pangangalaga siya ng kanyang pamilya. Paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law ang illegal possession of bladed weapon, kaugnay sa Batas Pambansa 881 o Omnibus Election Code ang isinampang kaso laban sa suspect. 3 drug suspect naman, timbog sa bypass operation ng Marikina PNP. Huli sa bypass operation ng Marikina PNP ang 3 drug suspect na ito sa Barangay Concepcion 1, Marikina City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Bonjing, 21 anyos, alias Tonton, 26 anyos, at alias Maruel, 22 anyos na pawang mga residente ng nasabing lugar kung saan sila inaresto. Sa ikinasang operasyon, matagumpay na nakabili ang nagpanggap na buyer sa 3 suspect ng isang heat-sealed sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagresulta sa agarang pagkaaresto ng mga suspect. Nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit kumulang 35 grams ng iligal na droga na may kabuuang halaga na 238,000 pesos. Diretso kulungan na ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon. Samantalang ang mga nakumpiskang iligal na droga ay nasa kustodiya na ng kinaukulang tanggapan para sa masusing eksaminasyon. Tiniyak ng munghanay ng kapulisan na mas paiigtingin pa ang operasyon laban sa iligal na droga. Samantala, isang lalaking wanted sa kasong rape
arestado ng Mandaluyong PNP sa bisa ng warrant. Walang kamalay-malay ang lalaking ito na minamanmanan na pala siya ng mga pulis sa kadahilan ng wanted ito sa kasong rape. Tinuturing ding top 1 most wanted person ng Mandaluyong City Police Station at top 10 most wanted person ng EPD ang narestong lalaki na si alias Arnold sa bisa ng warrant of arrest na bitbit na inilabas ng RTC Branch 213, Mandaluyong City. Inaresto ng mga tauhan ng DSOU, EDHPT, DID, Intel Unit at Warrant Section Mandaluyong City Police Station ang 40 anyos na lalaki. Matapos ihain ang warrant of arrest ng suspect at basahan ng karapatan bilang akusado, dinala siya sa Mandaluyong City Police Station, custodial facility, para sa kaukulang disposisyon at proseso ng kanyang kaso. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, maraming salamat sa ating mga PNN, EPD, NPD reporters. Patrolwoman Deborah Alfar, gayon din kay Patrolwoman Jenny May Dolor. We have 26 minutes after 12 o'clock. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. From the Action Man, congratulations daw sa Team EPD at sa ating Hero Cup. Happy viewing also kay Ma'am Kat Kapil. So this time, atin muna pong uunahin at ating ipapakilala ang ating bayaning pulis, followed by yung ating panauhin. The Hero Cup will be with us sa entire program po. So habang pinapakilala po natin siya at ifina-flash yung kanyang picture. Talagang ako po bilang isang magulang, honestly, proud na proud ako dito sa katabi kong pulis. I also came from a family of military. Yan po yung naganap na pagka-rescue niya sa isang droning female, 14 years old, grade 9 student, na nagtangkang iklin yung kanyang buhay. Dahil sa aktibo at mabilis na pag-aksyon ng ating Hero Cup, nasalba po niya ang buhay ng batang ito. So, I, as a Filipino, we are very proud of you. Bot, yung gamit ng tropa. Bot! Hindi niya inalintana, yung lalim. Pero napakalalim po niyan. At hindi rin niya inalintana. Mamaya alamin natin, kung ano nagbunsod sa kanya. Ayon sa kanya, na-call lang yung attention niya sa mga nagkukumpulang mga tao. Our Hero Cup is a police trainee of NCRPO undergoing FTEX OJT of Valenzuela City Police Station. He is a resident of Taguig, and he came from Quezon City. A member of Class 2022-02 NCRPO Class Mahirang. And I suppose each and every one of your classmates and the entire Philippine National Police is very proud of you. With us is Patrolman August David Jr., ang ating pong Hero Cup. Yan po siya, katabi namin ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Connie Salas. Mamaya po, kasama natin siya sa buong programa. On behalf of the Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, syempre by the head itself, Police Colonel Ben Liner Capili,
ang ating pong DDDO ng NPD. Of course, the District Director of Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. We are very proud of you. Kami po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID and we will be back with the ABP and the intro ng ating guest ngayon, the ACOPA of Caloocan City Police Station. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang tumpak na oras na yan ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated. Thank you muna sa aming mga pilots, kay Police Corporal Robin Barameda, kay Police Corporal Abduhan, kay Police Corporal De Chavez. And this time we're going to play the ABP accomplishments of Caloocan Police Station, followed by the intro ng ACOPA. In line with Chief PNP's 5-focused agenda, Police Lieutenant Colonel Enrique Torres, our Assistant Chief of Police for Operation, analyzed the situation of his area of responsibility and led the way together with his fellow police officers for maintaining peace and order in the city of Caloocan with the strong support and active participation of the community. Under Police Lieutenant Colonel Torres to the leadership of our Chief of Police, Police Colonel Ruben Bilay Cuesta, the Caloocan City Police Station has earned a reputation for its innovative approaches to administrative, community policing and proactive crime prevention strategies. Upon assumption of Police Lieutenant Colonel Torres as the ACOPA of CCPS on June 21, 2023, Caloocan City Police Station has consistently topped the unit performance evaluation rating or upper in the whole of Northern Police District. Through his leadership, good deeds and significant accomplishments of police personnel are never gone unnoticed. In line with the 5-focused agenda of the Chief PMP, which falls under personnel moral and welfare, a total of 3,151 commendations were given to deserving personnel to encourage them to keep up the good work. Likewise, 19 police personnel of Caloocan City Police Station was meted administrative sanction as part of the integrity enhancement, which is also embodied in the Chief PNP's 5-focused program. Aside from the administrative accomplishment, Caloocan City Police also provides community-related services, one of which is the bloodletting activities. A total of 200 CCPS police personnel and 100 force multipliers donated blood to various NGO to include the Red Cross. Presently assigned to Caloocan City Police Station and designated as the Assistant Chief of Police for Administration since June 21, 2023. He was born on April 23, 1972 at Manila City. He finished his college education at Republican College with the course Bachelor of Science in Criminology. He entered police career in the year 1996 and became a police commissioned officer on September 1, 2008 via lateral entry line officer. His training and experiences in his assignment made him a more versatile, multifaceted and well-rounded person. As the ACOPA of Caloocan City Police Station, he is committed to fostering efficiency, organization and innovation. He has been serving the nation with pride and honor for 27 years. Moreover, he was also given distinct and numerous awards for his unwavering commitment as a police commissioned officer. Let us all welcome Police Lieutenant Colonel Enrique Angeles Torres. Okay, yan po ang ating ACOPA, ang Assistant Chief of Police for Administration ng Valenzuela City Police Station.
So this time, atin munang pabatiin yung ating Akopa. Magandang tanghali. With us is our Hero Cup, si Akopa. Yes, ma'am, magandang story. Dita, yung po angkor na napakasipag at wala na yatang pahinga na si Lieutenant Colonel Tony Salat. Ma'am, magandang tanghali po. Okay, and Akopa, we are also very proud to present to you our Hero Cup, ang ating OJT from Valenzuela City Police Station. Yes, saludo ko sa iyo. Sana dumami pa ang lahi mo. Maugong pa rin ang pangalan mo. At kung mapapansin mga apelido mo, biblical, David versus Goliath. Talagang pinakita mo alagad. Oo, medyo si Sir Abduhan, kindly text them yung static yung signal ni Akopa. Habang inaantabayan na natin si Akopa, inaayos yung kanyang signal, pabatiin muna natin ang ating Hero Cup. Tulad ng nabanggit ko kanina, Okay, this time, habang inaantabayan na natin maging okay ang signal ni Akopa, atin mo nang pababatiin ang ating ipinagmamalaking Hero Cup ang sumalba po sa isang droning student. May 9th grade siya sa school. Ang pinagmamalaki natin, sabi nga ni Akopa kanina, sana dumami pa ang iyong lahi, and at the same time, very biblical nga yung kanyang family name. With us is Patrolman August David Jr. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali rin po sa lahat ng nanonood. Okay na si Akopa? Okay na si Akopa? Oo, nawala yung signal ni Akopa, no? Oh, okay na. Yan po ang inaalay natin kay Patrolman August David Jr., no? Okay na signal ni Akopa? Yes, ma'am, I'm here. Okay. So, tulad po ng aking nabanggit kanina, sabi niyo nga kanina, sana dumami pa ang kanyang lahi. Pero para po sa kabatiran ng ating mga kababayan muna, nais muna nating kumustahin, sa paulit-ulit nating pangumusta ang general peace and order situation in the area of Caloocan, wherein nakita po natin yung mga ilan sa mga accomplishments. So, this time, nais po nating kumustahin ulit. Paulit-ulit natin kinukumusta the biggest, napakaraming barangay na napapaloob dito, ang Caloocan area po. Please go ahead, sir. Yes, so far po, ma'am, ang ating pang peace and order situation dito sa Caloocan, manageable po siya. So far po, wala naman po tayong naitala pang incident for this day. At sa mga week kong nagdaan, may mga ilang po tayong cases pero nasusolve naman po so far. Okay. Well, 40 minutes, 39 minutes after 12 o'clock. Ang atin naman kukumustahin mula kay Akopa. Siyempre, higit sa lahat, kasama ko nga dito, yung sabi ni Akopa kanina, wala nang pahinga na PIO, halos hindi na raw nagpapahinga. And siyempre po, yan po yung sabi nga nila, call of duty, laging busy. Bago ako magtanong, nais ko munang ibigay sa aking co-anchor. Meron siya nais itanong kay Akopa. Excited kami kasi partner, excited akong interviewin yung ating Hero Cup. Go ahead.
Lieutenant, si ano po to si Dugo kung tawagin sa amin yun, sa Caloocan. Sino si Akopa? Apo. Ano tawag kay Akopa? Dugo. Parang nickname niya, mga tagline. Actually, kung masipag ako, ko-equal ko siyang masipag. Ngayon, itatanong ko sa iyo, kapatid, ano ba yung focus natin, yung mga key areas natin, dahil malawak nga yung Caloocan, sa ating police visibility para ma-maintain natin yung sinasabi nating peace and order dyan sa Caloocan? Number one nating binibigyan ng halaga when pertains to sa peace and order, police visibility natin, ay ang DMC of Bonifacio Monument Circle natin, which is business establishment ang karamihan na nga dyan. Sa pamumuno po ng ating district director, naglagay din po tayo dyan ng rationalized patrol deployment plan at sinusupervise po na maigi ng ating Chief of Police ng Caloocan na si Police Colonel Ruben La Cuesta, ma'am. And then meron pa rin po tayong other areas which is yung Barangay 176 po, one of the biggest barangay sa Philippines po, na mas malaki pa po ang population kung ikukumpara natin sa Pateros at San Juan at ating karatig na lugar na Nabotas po. Okay. Follow up ko lang. Katulad ngayon, nalalapit na yung barangay at sangguniang kabataan election. Ano yung preparasyon ng ating stasyon under your supervision, being the head of admin natin, dahil ako pa ka nga, para sa ating peace and order, lalo na't nalalapit na itong election, ilang weeks na lang? Okay, bago sagutin ni Akopa yan, yung preparation for the forthcoming barangay and SK election, siguro nais muna natin kumustahin yung yung election-related incidents. Was there any reported incidents on violation of COMELEC gun ban and other incidents na may kaugnayan po sa darating na election, sir? So pa naman po sa pertains po sa BSKE natin, wala pa naman po tayong incident related na COMELEC. Pero meron po tayong mga police intervention na ginagawa, katulad po tayo nag-serve po tayo ng mga search warrant po sa mga known na notorious gang, which is nagkaroon naman po ng positive result during the implementation of search warrant po. Okay, ang preparasyon po na tinatanong ng aking co-anchor kanina, ang preparasyon ng Valenzuela ay Caloocan, ba? Ba't ba ang Valenzuela nakatanim sa isip ko, no? Dahil po sa kanya. No, last Tuesday, we had with us the Chief of Police of Valenzuela, and it happened that we are very fortunate. With us is the Hero Cup coming from Valenzuela. So, tanungin natin yung tinanong kanina ng aking partner, ako pa, yung preparation nyo. A while ago, I was asking regarding the reported incidents, election-related incident. Yung pong preparasyon ng inyong tanggapan, and so far, alam naman natin na continuous yung checkpoints na isinasagawa ng ating mga kapulisan, sir. Yes po, aside from that simultaneous checkpoint po natin, we are strongly coordinating with COMELEC and other local government officials pertains to the nalalapit na election, at meron din naman po tayong mga deployment plans sa mga busy streets natin. Hindi naman po nawawala yung patrols natin and mobile patrols, and especially ang police interventions po natin ginagawa for the implementation of land bakal, search and yung issuance of search warrants ng mga substations natin, continuous pa rin po yan. Nag-i-implement po tayo for them, yung mga notorious activities na well-known po sa lugar namin ay ma-prevent na po of the before po dumating ang election. Okay. We have 45 minutes after 12 o'clock. Napapakinggan niyo po ang Akopa ng Caloocan City Police Station.
And this time, syempre, no, we will take this opportunity. Dito natin ipapasok yung ating Hero Cup. Of course, after asking yung ating 5 focus agenda ng ating Chief PNP, and one of that is the moral and welfare ng ating kapulisan. Pero bago natin interviewin yung ating Hero Cup, nais natin kumustahin mula kay Acopa yung kumusta ang ating 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Yes, regarding naman ako sa 5 focus agenda ng PNP na implement naman po dito sa ating sa lungsod ng Caloocan, yung number 1 na po, yung aggressive and honest law enforcement operation, which is, sabi ko lang nga po, yung aggressive and honest law, yan po yung mga search warrant po natin, Oplan Bakal, simultaneous checkpoints, meron din po kami dito mga ronda sa barangay, yan po ang mga preventive measures na ginagawa po ng Caloocan pertains to the 5 focus agenda for our PNP. Then, meron din po tayo sa number 2 sa focus agenda ng ating PNP, yung personal moral and welfare po, yung mga deserving po natin na kapulisan na katulad po ni si David ay pinaparangalan po natin, nilulok po ang kanilang welfare for them to perform well po sa ating mga kababayan. Okay, go ahead. Yung number 3 po natin, integrity enhancement po, nandiyan po tayo yung SWIM na kinakandak po ng mga interfaith based po natin para sa mga spiritual and moral recovery ng ating kapulisan na medyo nalilihis po ng landas pertains po sa pagbibigay ng service sa ating mga mamamayan. Then, yung information and communication technology development po, nakakaasibat naman po natin dito sa tulong po ng ating butiing mayor na si Mayor Along Malapitan. Nagpo-provide po siya ng mga ICT equipment para po makapag-catch up po tayo sa mga modern technology po na ginagamit ng ating mga kapulisan dito sa lungsod. And lastly po, number 1 po sa akin na tingin ko pong pinaka-effective is community engagement po. Marami po tayong programa, katulad po ng yung ginagawa namin na ronda sa barangay nga po, which is one of the best practices po ng aming himpilan na ang mga barangay at ang mga kapulisan sama-sama pong nagro-ronda sa barangay na given po na medyo may kalakihan ng populasyon at na-represent naman po ang occurrence ng mga incident po dun sa mga nirorondahan po natin. Okay, partner? Opo. Nung nakaraang interview ni COP ng Caloocan, Sir Lacuesta, nabanggit niya yung barya para sa estudyanteng Kankalo, which is sa kanila pala yun. Opo, yung best practices. Maaari mo bang paliwanag to ng mas malawig din, tsaka any updates with regarding sa program nyo na yan? Yes, yung barya sa... Okay. Na-assume ang buting chief of police namin dito, isa sa mga programa nga yung barya para sa estudyanteng Kankalo, which is lahat ng opisina po dito sa Caloocan City Police Station ay meron po kami na-contribute ng mga barya-barya na iniipon po yung para po dun sa mga needy nating estudyante na iniintos po sa atin ng interfaith-based community po, mga pastors natin. Sa kasalukuyan po, meron na po tayong 12 students na nagbe-benefice sa barya para sa estudyante ng Kankalo, which is bibigyan po natin pangangailangan sa baon, pangangailangan sa eskwelahan, at kung ano pa. Patuloy po ito namin ginagawa. Lahat po ng miyembro ng kapulisan ng Caloocan ay nagtutulong-tulong para sa adhikain ito ng aming Chief of Police. Wow, ganda talaga. Ang kanilang adhikaing program. Okay, dahil October, November, and December, sunod-sunod na, no? Nadagdag dito ang napakaagang isang mahalagang pangyayari din magaganap this coming October, followed by the November and December. Kasi we are also preparing on November and December. But for this year, itong October nga ay meron tayong halalan ng barangay at SK. Alamin na natin as early as this time, ang preparation na ginagawa ng Caloocan City Police Station dito po sa darating na Todos Los Santos. Ako pa? Opo, bali yung nga po, in-expect po natin ng dalawang big event po na darating ang barangay election in Todos Los Santos po. We are ready for that po. Sa kasalukuyan po, close coordination with the local officials and COMELEC regard pertains po sa
election at ready naman po ang kapulisan. Full deployment po kami. Wala po kaming hihintulutang lip pag araw na po ng election, which is natural lang naman po sa kapulisan yan na kami ang magbabantay at panatiliing ang kaayusan at kapayapaan ng darating na election. Bukod po dyan, nandiyan po din po yung Oplan Bulabog din namin, which is din po ng aming hintilan kasama po ang mga local officials, which is ang priority target po dito, yung issuance po ng citation ticket sa mga minor po nating nababaylit ng curfew, drinking in public places, at iba pong panukala ng lokal na pamahalaan na ini-implement po namin gabi-gabi para po ma-prevent po ang anyman occurrence sa aming nasasakupan. Partner? Opo. Sabi nga natin, nakita nyo naman yung may mga proyekto sila. Pero merong isa pa tayong dapat i-focus sa ating trabaho, which is yung laban natin kontra droga, di ba? Ano yung ginagawa ng inyong stasyon regarding o programa para i-address tong anti-illegal drugs campaign natin? Ang isa sa mga programa na ginagawa ng ating kapulisan dito yung Oplan Bisita Eskwela o Oplan Desk na ang mga extra personal natin na nagpapaliwanag sa masamang epekto dulot ng pinagbabawal na gamot. Isa ito sa pamamaraan na ginagawa ng Caloocan City Police Station para sa mga murang edad na ating mga estudyante, even sa mga college students natin. Iniikot po ng buong pamumunuan ng Caloocan Police yung mga estudyante natin at binibigyan po sila ng mga flyers and lectures kung ano po ang epekto ng pinagbabawal na gamot po. Okay. Okay, this time, meron pa tayong ilang mga itatanong kay Acopa, no? Pero meanwhile, sasamahan tayo ni Acopa, no? Sa ating pakikipagpanayam dito sa ating Hero Cup. Hi, Ma'am Kat also, ha? At sa lahat po ng kasama natin ngayon nanonood, nakikinig dito po sa Palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, thank you very much po for for staying with us. Ako pa, syempre, no, sabi ko nga kasama ka namin, but we still have several questions po, pag-update sa inyo. Pero nais muna nating kumustahin, alamin. Dahil alam po natin, maraming curious about our Hero Cup, no? Unang-una, binata, available. Nais muna po natin siyang kumustahin, alamin. Yung personal niyang katauhan. Ikaw ba ay nag-iisang anak? Ilang kayong magkakapatid? At ikaw ba'y swimmer? At Yes, talagang nilusog mo talaga yung malalim na tubig doon sa tulay ng barkadahan. Yes, ma'am. Papakilala nga po muna pala ako. Ako nga pala si Police Trainee August Dague David Jr. Go ahead. And yung nangyari po kasi na yun, ma'am, Hindi mo pa sabi ko kanina, intro ko, marami kasing curious about him. Binata ka Single. pa. Single. Yes, Pang ilang ma'am. ka sa magkakapatid? Ilang kayong magkakapatid? single po, ma'am. Ayun. Bali, 4 po kaming magkaapatid. Eldest? Youngest? Pinakabunso po. Yang. Wow. Wow. Go ahead. Sabay pa kami. Go ahead. Alamin na ba natin kung ano yung sikreto, no? Kasi a while ago, kahit naman dun sa mga bystanders, ang nasabi sa atin dito, ako pa, ano siya, nakita lang niya yung kumpol ng mga tao, Yes, and ma'am. they was just curious about the kumpulan, and when he saw yung may droning young lady, ay hindi na siya doon sa kumpulan. Immediately, talon. Nakita naman po natin sa video. Engineer, yung kaprasong video natin na hinubad lang niya yung sapatos niya, no? And talagang, ano ang nagbunsod sa iyo dito? Ito ba'y instinct, no? Na wala kang pakialam kung ano yung nangyayari. Ayan, yun. Parang nangyari sa kanya, ako pa parang si Superman out of nowhere biglang sumulpot. Hindi siya dalawang isip. Kahanga-hanga ang
Oh, kahanga-hanga. 'Di ba no? Parang walang dalawang isip, nakita niya nagkukumpulan, hindi niya makita, and when he saw somebody no na ay ka nga ay Nag-drone. tumalon, nakitalo na rin siya no. Okay, go ahead. Sabi nga ano yung una sabi ni ako pa kanina, very biblical yung Yung name iyong mo as apelyido. David. Ano yung nag-urge sa'yo no na uy, may tumalon. Walang tanong-tanong. Hindi mo nga alam kung yung tumalon ni masamang loob din yun. Di ba, no? Yes, ma'am. So, go ahead. Ma'am, kasi nung time na po yun, ma'am, nagkukumpulan na po yung mga tao. Doon ko lang po nakita yung babaeng tumalon sa ilog, and then So, nakita mo siyang tumalon pa? O hindi nasa na po, baba andun na sa siya? baba na po Okay. siya. Doon ko na po siya nakita, tapos nasa kabilang tulay po kasi siya, Barkadahan Bridge po yun, bali. Oo. Dalawang tulay po Dalawang yun. sanga. Bali, inintay ko po muna siya makarating sa baba ko mismo bago ko siya tinalon kasi against po yung ano ko yung current ko sa tubig na ano. Swimmer talaga siya. Bali, para di na rin po mahirapan, inantay ko na lang po siya sa gitna sa apo ko, biglang tumalon na lang din. Pero ganito, aside from hindi kami swimmer, may ilang kasing nagko-comment na parang yung batang babae daw is marunong lumangoy. Kasi parang nagkakampay ba tawag doon. So, parang marunong lumangoy yung bata, but still kahit na marunong kang lumangoy, iba yun talagang swimmer, no? Oh, so immediately parang Superman ako pa no out of nowhere no tinalon yung without thinking yung risk ng life din niya. So go ahead. Ma'am, bali nung tumalon po kasi siya, ma'am, yung time na po yun, dun po talaga siya lumulubog, ma'am. Bali may mga sumigaw lang po na mag-relax lang po siya para hindi masyadong lumubog. Doon na po siya konti-konting lumulutang na rin yung ulo niya na ano. So nung dumadaan ka doon, nakita mo nagkukumpulan, and when you finally concluded na may malulunod dahil nagubad ka na ng sapatos, wala ka Yes, nang ma'am. pakialam sa gamit mo. Yes, ma'am. And thank you no for those concerned citizen na nag-alaga din ng gamit niya. Gamit ko po. And yung fisherman na Yes nakatulong po, mo ma'am. doon, ano? Yes po. And ako pa bilang opisyal ng ating kapulisan, higit sa lahat sa mga kabataan natin na nais na magpulis at sa mga kapulisan pa, I know that nagsisilbi siya ngayong inspirasyon sa ating lahat. Yes, ma'am. Siguro Go ahead ako pa. Tayo lang po sa mga ating kabataan na nanonood po ngayon sa ating hintilan sa lingkod bayan kaagapay ng mamamayan. Kung nakikita niya po ang kapulisan, minsan po nasa Senate hearing, marami pong ginagawang parang mali pero dumadaan po sa proseso. Ito po is high time para makita po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Meron po tayong kapulisan na kapulisang handang itaya ang kanyang buhay ala-alang sa kapakanan ng ating mamamayan. Ito po isang patunay na si August David nga po, si Patrolman August David. May natitira pa po sa amin, hindi naman po kami lahat ay tawag natin may pagkakamali, pero marami pa rin po sa amin ng kapulisan. May ganitong adhikain at agiliwang magserbisyo at ialay ang aming buhay sa mga nangangailangan. Sabi ko nga po, uulitin ko nga po, itong si August David, October na nga po, pero sikat na sikat pa rin po ang pangalan niya. Kahit August po ang first name niya. At very difficult. So, David, may snappy salute sa iyo. Ipagpatuloy mo lang yung kabutihang asal mo at ang paglilingkod sa ating mamamayan. Yan naman ang ating sinumpaang tungkulin para sa kanila lahat yan. Maraming salamat. Okay, alam niyo mga kababayan, yan yung sinasabi natin, nobody's perfect, each and every one of us. Meron tayong mga pagkakamali. Pero sabi nga, given the chance, given the opportunity, lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Kung tayo ay mamumuhay, nakasama natin at gabay natin yung nasa taas, ang ating Creator. Sabi nga po, ang lahat ay may katapusan.
So tulad ng binanggit na ako pa kanina, no, everyone, we salute you. We are very proud of you. Pira po kasi, me as a parent also, no, napakabata pa po nitong OJT, di ba partner, ano, nitong nasa tabi ko. And yung napakabata pa rin niya, no, para ika nga, nandun pa lang siya sa training stage. Yung mind setting niya, no, is nandun yung yung to serve my country, to serve my fellow men. Nandun yun eh. Yun yung nakaka-inspire po, no? Andun agad yung instinct ng pagtulong, no? Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, patuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Dahil nag-review sa atin, I suppose ang aking co-anchor will have time para pasalamatan yung ating ating mga viewers, listeners, at ako pa will still be staying with us. We still have 15 minutes ako pa. Tulad na nabanggit ko kanina, ang personal na pagkatao ng ating OJT ngayon ay ating inalam. So he is still single, no? Very proud of course ang iyong mga magulang at ang iyong mga kapatid. Sabi nga, yun nga matagal ka na sa serbisyo at na-acknowledge ng iyong lalo na ng kagawaran ng Philippine National Police. It served as an inspiration on the part of the uniformed personnel. How much more yung ikaw ay nagsisimula pa lang, no? Talagang makikita ngayon ng iyong kapwa kabataan, kapwa mga pulis, bago man o luma, na sabi nga napakaganda sa buhay ng isang tao ang gumawa ng mabuting bagay. Tatanim at tatatak ang iyong pangalan. Mamaya tatanungin natin siya ulit, pero balikan natin si Akopa. Kanina sabi ni Akopa partner yung kanilang yung barangay ano ba 'yon? Yung Akopa, yung nabanggit mo kanina, Barya para sa estudyante. No. Yung pamamasyal nila sa mga barangay. Probably ito din po ay nais nating kumustahin. Isa sa mga programa ng ating Butiing District Director, ang rationalized patrolling. So probably ito po yung magkadikit ang inyong pagroronda sa mga barangay, Akopa. Opo. Isa ko din po yan sa proyekto natin Butiing District Director na si Police Brigadier General Salito J. Capa, yung rationalized patrolling po. Yan po dapat malaman po ng ating mga patrollers yung surrounding sila, yung immediate jurisdiction nila. Dapat makilala nila yung mga vendor dyan, yung mga community dyan, yung mga state leaders dyan, at mga high-profile personalities dyan. Meaning to say, dapat aware ka, kabisado mo yung big patrol mo, kung sino ang notorious dyan at makakakuha ka ng information through community sa mga vendors natin dyan or other mga people. Dapat talagang knowledgeable yung mga patrollers natin within their area of responsibility. Okay, lagi kasi pabalik-balik sa aking isipan kasi ako pa yung sinabi ni Didi, no? Yung sa rationalized patrolling natin, yung direkta, no, na nakikilala kayo ng ating komunidad. Di ba, partner? Actually, yung rationalized patrolling natin, hindi lang yung mapamiliar ka with your surname. Kailangan doon sa iyong nickname o yung first name. Doon daw makikita, according to our district director, na talagang kilala ka ng community kung kaya nilang tawagin ka sa iyong first name o yung pangalan mo talaga. Hindi dahil sa apelido bilang pulis. Kaya sana patuloy natin tong gawin para mas lalo tayong mapalapit sa ating komunidad. Okay. Ako pa. Yes, ako. Tama na sinabi ni Ma'am Connie po. Napakagandang proyekto po yan ng ating Butiing District Director. So, ang kapulisan po ng Caloocan ay full support po sa design na yan. At
ginagampanan na po namin. At inform na po during our PAISE and DPAR yung mga patrollers natin by station po, which is binibigyan po sila ng advice paano po mag-approach at humingi ng mga information through the community po. Na-engage po natin ang kapulisan natin dyan sa rationalized patrol na po yan. Okay. So this time, I suppose, no, nais nating hingan ng ilan pang mga mensaheng nais iparating ang ako pa ng Caloocan City Police Station, and at the same time, alamin na din natin, hingin na rin natin yung kanyang parting message para po sa ating mga giliw na tigapakinig at tigapanood. Ako pa. Uli po, isang magandang mapagpalang tanghali po sa inyo na sa ating mga giliw na tagapakinig at tagapanood. Nais ko lamang pong ipakatid sa inyo ng pamumuno po ng aming Chief of Police na si Police Colonel Ben La Cuesta. Ang Caloocan City Police Station po ay handang tumulong, umagapay para sa ating kapayapaan at katahimikan ng ating lungsod. It's not about us, but it's about you. The community about to serve and protect. Maraming salamat po sa inyo at sa pag-anyaya po sa akin sa inyong programa. Okay, maraming salamat. Inyo pong natunghayan ng aming pakikipagpanayam sa ako pa ng Caloocan City Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Enrique A. Torres. Ako pa ay Caloocan Police Station. Okay, we have 5 minutes after Okay, this time yun, ayaw tayong sagutin ni Robin ng maayos, no? Okay, partner, ikaw, baka naman may nais ka. Ako kasi mamaya may tatanong ako sa ating Hero Cup, no? Tulad ng sinabi ko, dahil since he's very young, feeling magulang no? I'm very proud of him. I'm really very proud of him. In spite of the fact na marami tayong ilang mga kinakaharap na problema, no? Sabi nga, mas marami po ang may ilan mang naliligaw ng landas, but marami pong mga tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Partner? Actually, lalo na sa kanya, trainee pa, talagang nakakatuwa kasi parang mahirap instill, lagi nilang sinasabi na pagbata ka is yung risk, di ba? Parang, Yes po, ma'am. Parang takot kang Pero nakita ko yun sa pagtanong mo, sabi nga ni tita, na talagang hindi ka nag-isip, nagdalawang isip. Ano yung talagang unang pumasok sa'yo nun? Nung pumasok po talaga sa isip ko is, kailangan ko po talagang tulungan yung nangangailangan sa akin noong time na yun. Talagang siguro talagang pinalaki ka, kaya napapasalamat kami sa magulang mo rin. Siyempre, of course. Na pinalaki siya na talagang nakaugat sa kanya yung pagtulong. Siyempre, credit of course goes to the straight, mother. sa parent, siyempre. Kasi, biruin mo yung iba pag ganun, lalo na pag batang, iisipin nila kasi, naku, bata pa ako, baka risky yan, pag tinalon ko, taas, di ba? So, aside from that, ito pa, personal question ko rin. Ano yung nagbunsod sa'yo para magpulis ka? Ano ba yung kurso mo? Criminology po. And at the same time, bago mo sagutin si ma'am, kasi nagigipit na rin tayo sa oras, ano daw ang nagbunsod sa'yo? Iwan mo rin kami ng iyong inspirational message, no? Para sa ating mga kabataan at sa ating mga kapulisan at sa mga magpupulis pa. Ayan. Maganda. Sige. Para po sa mga kapwa ko police trainees, and gumawa lang po tayo ng mabubuti, meron mang camera o wala. Sumunod lang po tayo sa mga officers natin kasi sila po ang mas nakakaalam ng makakabuti ng para sa atin. And sa mga kabataan po, sana ma-inspired po kayo sa nagawa ko sa Taytay Rizal, and ganoon din po, gumawa rin po kayo ng mabuti sa kapwa niyo. Wag na po kayong gumawa ng mga ikalulungkot ng magulang nyo.
Sabi nga, pag masaya magulang mo, alam mo, yun lang, no? Ang babaw ng kaligayahan ng isang magulang. Ang kanyang anak ay masaya rin sa kanyang ginagawa. Sobrang proud nga po yung mga magulang ko sa akin, yung mga kamag-anak ko, yung mga batchmates. Kami nga, hindi mo nga kaano-ano, proud na proud kami. We are very proud of you. Isipin mo, yung ito po mga pulis na nasa tabi ko, no? Si Patrolman na Augusto, he is very young, no? Very young pala, pati yung personality niya very young. But I feel he is a very strong man. Buong-buo yung loob niya. Sa bagay, no? Nakita mo, kahit naman po titigan natin muli yung video talaga makikita mo yung pulis na tumalon ay buo ang loob. Hindi talaga nagdalawang isip paghubad na ng... Oo nga, kaya nga buo. Parang ang si Superman dumating bigla, dire-diretso dun sa nakatapik pa siya dun sa semento, no? Kung hindi swimmer yan at hindi marunong, baka dun mauntog pa yung tatalon. Alam mo, i-share natin to, no? Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan. Ganyan naman tayong Pilipino, no? Sa sobrang tuwa ng mga tao, ang dami usiman na naging usiman sila doon. Parang alam mo bang wala man ako doon, pero naramdaman ko yung tusok sa puso kasi may sumigaw. Bayani ka, sabi, and they all clap their hands, no? Unexpectedly, a very young police trainee, no, jumped, risking his life. Talagang kahit sabihin mong, yun nga, siguro, yung magulang nung batang yon is so thankful sa iyo kasi you save yung life ng kanilang mga anak. Meron kasi tayong ilang mga kabataan ngayon na parang mga nagsasuffer ng mga maraming iniisip, depression, anxiety, paalala na rin sa mga magulang kung tayo'y nagkukulang ng oras sa ating mga anak. Siguro we'd rather talk to them, ask them or Pero sabi nga, nagsasalita lang ako pero marami sa atin na may mga instances na ganito. But may isa pong gamot dyan. Di ba, partner? Iisa lang po ang gamot sa lahat ng nagugulumihan na ng isip. Talk to the Lord. Make the Lord the center of your life. Talk to Him. Ask for His mercy. Katulad nitong pulis na nasa tabi namin ngayon, sabi nga ni Acopa, very biblical yung kanyang apelido. And I'm sure, ito pong pulis na ito ay malayo ang mararating. Ngayon, napakabata niya dahil naging inspirasyon na siya sa lahat. Hindi biro yung pagtalon niya doon sa mga kapwa mga manlalangoy. Pero yung instinct na hindi mo alam kung paano dive ang gagawin mo, may stroke yan sa mga tunay na swimmers, no? Para lumagpak ka ng tama. Pero hindi nyo ba napansin? Siya po ay lumagpak ng nakatayo. Siya ba, organisado yung bagsak niya sa tubig. So sa ilang saglit po na nalalabi, let it be, na ibigay namin itong moment na to dito sa ating Hero Cup, si Patrolman August David Jr., ang message niya sa ating mga kabataan, sa ating mga kapulisan, at sa ating mga kababayan. Go ahead. Kaya mo yan. Kaya mo yan para masanay ka Segundo na lang. Huwag kang mag-alala. Segundo na lang. So yun sa mga nakapanood po ng video ko sa Facebook, YouTube, or kahit sa TikTok po, papasalamat po ako sa lahat. Ng mga magandang message niyo po sa akin, hindi ko na po kayo maisa-isa sa mga nag-message po sa akin sa tumatawag. Sobrang dami niyo po. Talaga speechless siya. Siguro, can I give the message on his behalf? Sabi nga po, no, yung pag-risk ng kanyang buhay, ang daming naging gift ni God sa kanya. Lalo siyang na-inspire mabuhay, lalo siyang na-inspire maging isang alagad ng batas. Isa rin siyang inspirasyon sa ating mga kabataan. Is that all? Yes, po. Ayun. So with that, sabi nga, sana'y dumami pa ang iyong lahi. Maraming salamat sa iyo. Go with me, my co-anchor. We
are so very very proud of you. Okay, ma'am. paalam na tayo, partner. Okay. Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng patuloy na nakikinig dito sa lingkod ng bayan kaagapay ng mamayan. Ma'am, i-shorten mo, babati yung ating Hero Cup. Go Ako. ahead. So, hanggang sa muli po at nagpapasalamat ako sa iyo at pinaunlakan mo yung aming balita ay ang aming paanyaya. Okay, ikaw sige, go ahead. It's your floor. So, binabati ko lang po pala yung David and Dagi family na sobrang proud po sa nagawa ko. And yung batch po namin, Mahirang 2022-02. And yung field training officer ko po na si PSMS Danilo P. Villanueva Jr. And yung Chief Aristeo, Police Colonel Marlon B. Oloan po. And COP po ng Valenzuela, Police Colonel Salvador Salazar Destura Jr. po. And kay Ma'am Mayor Lani Cayetano, naging scholar niyo po sa Taguig City University. Wow. And kay District Director po ng NPD, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. Sir, thank you po. Okay, sana binigay mo sa akin lahat yan. Batiin natin lahat. Anyway, thank you very much sa ating technical ka-engineer. Arnold, thank you very much. At sa lahat po ng ating mga giliw na tigapakinig, tigapanood, thank you very much for staying with us. So once again, kami po'y magbabalik sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.